Pero naalala ko, nakapag-misa na ako dito decades ago. Hindi ko na alam kung kailan. No, ako po ay 31 years na pari na, pero naalala ko, batang-batang pari pa ako noon. During that time. So, ang laki ng pagbabago, ng transformation, ano? Lalo na malamig na. Kaya itong linggo na to talagang transfiguration para sa ating parokya. So, sana hindi kayo makatulog kasi malamig. Ayan. Ang title po ng ating recollection, Buhay na Masagana at Ganap na mga kailangan para lumago sa sarili. Pero bago yan, ay kumanta muna tayo ng isang awit na pang-Lenten, yung Dakilang Pag-ibig. Alam niyo naman yan, ano? Dakilang Pag-ibig. Ready? Sing. Dakilang pag-ibig saan man manaman, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin, ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapoon, pag-aalin lang at yamon. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay walang alinlangan. Tumayo po tayo para sa Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo po tayo muli. So yung title natin na Buhay na Masagana at Ganap ay kinuha natin dito sa gospel reading na narinig natin yung about the Good Shepherd, ang mabuting pastol. At ang pangako sa atin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay na masagana at ganap. Ang buhay niyo ba'y masagana at ganap? Sino may gustong ang buhay natin maging masagana at ganap? O lahat naman tayo, no? Life, yung fullness of life. Gusto natin yung buhay natin ay maisabuhay natin ng masagana at ganap. Check ko naman ang gospel natin this Sunday, second Sunday of Lent, ay Transfiguration. At yung Transfiguration ay, sabi nga, ito ay sulyap sa muling pagkabuhay. Ito ay patikim ni Jesus sa atin ng magiging bunga ng pagpupunyagi natin, yung kaganapan ng buhay. Transfiguration for us is an experience of fullness of life. Nanawa, lalo na ngayong Kwaresma, yung Kwaresma natin, di ba, ito ay panahon ng pagbabalik loob, panahon ng pagpapanibago, na sana pag pinagdiwang natin yung Pasko ng pagkabuhay, tayo rin na transfigured. Tayo ay nagbagong anyo, may nabago sa atin. At sana yung buhay natin mas masagana at mas ganap. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano ba yung mga kailangan para tayo ay lumago sa sarili at maranasan natin yung buhay na masagana at ganap. Ready na ba kayo? Parang hindi pa. Parang giniginaw kayo. Itong aircon na to, bagamat mabuti, pero ayaw yan ng mga senior citizen, ano? Sino ng mga senior citizens? Kasama na rin ako, na 61 years old na ako. Kaya ako, ayoko na rin ng mga aircon masyado. Masyado malalamig, ano? Pag nag-aircon nga ako, 25 palagi eh. Nagreklamo yung mga kasama ko. Init-init naman dito. Malamig eh. So ano ba yung mga kailangan para lumago sa sarili at magkamit ng buhay na ganap? Isa-isahin natin. Una ay maging responsable sa sarili. Ikalawa, matutong mamuhunan ng sarili. Ikatlo, maging bukas. Pang-apat, maging totoo. Panglima, matutong wag ikahon ang iba at ang sarili. Pang-anim, matutong magnilay at mangilatis. At panghuli, matutong mamuhay sa kasalukuyan. So ito yung 7 na kailangan para lumago tayo sa ating sarili. At ito ang ating pagninilayan. Naku, Father, ang haba pala ng pag-uusapan natin, ano? Dahil iisa-isahin natin itong mga kailangan para lumago sa sarili. Okay lang ba sa inyo? Tagalog na Tagalog yung ating material, ano? Kaya, yung original ito, English, pero tinagalog ko lang. Okay naman yung Tagalog, ano? Para mas feel. Una, yung maging responsable sa sarili. Tayo ba responsable sa sarili? Ayan ang unang kailangan para tayo ay lumago sa sarili at makatikim ng masaganang buhay at mas ganap. Balikan natin yung kada item meron tayong Bible reading. Siyempre, ang salita ng Diyos ang pundasyon natin. So sa aklat ng Genesis, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag